Ang kwento ni Tomby. Mula sa pamilya na magsasaka ang mga magulang ni Lovie. Nagmamay-ari sila ng malawak na lupain na ang pangunahing pananim ay palay. Sa kabila ng kanilang malaking ari-arian, nagpasya ang mga magulang ni Lovie na sa Maynila siya pag-aralin. 3 taong gulang pa lamang siya nang ipadala siya sa tiyahing taga Maynila. Kaya naman, hindi kinalakihan ng dalaga ang buhay probinsya. Nasa 18 taong gulang si Lovie ng mga panahong ito. Naisipan ng mga magulang na pauwiin si Lovie para makapagbakasyon. Tuwang-tuwa naman ang dalaga nang malaman ito mula sa ama. Bakasyon na ng mga panahong iyon. Kaya maaga itong gumising para mag-impake. Dahil kinahapunan na ang biyahe niya pauwi ng Quezon. 4 na oras ang biyahe mula sa Maynila papuntang probinsya. Dahil wala pang maayos na daan ng mga panahong iyon. Pagdating sa mismong bayan, sinundo siya ng kanyang tiyuhin na si Malbar. Manghang-mangha si Lovie sa kapaligiran dahil unang beses niyang nakakita ng magagandang tanawin. At ang isang nakapagpahanga pa sa kanya, ang malawak na palayang nakikita habang nasa daanan. Ala Eneng, yung mga nakikita mo pag-aari ng nanay mo yan. Aanihin pa lang ang palay nyo nitong linggo. Tamang-tama ang dating mo. Dahil may kasiyahang gaganapin bago ang araw ng anihan. Wika ni Tio Malbar. Nagtaka naman si Lovie sa sinabi ng tiyuhin. Doon niya lang nalaman na may ganun pala sa kanilang probinsya. Talaga po, Tio? Ano po ba yun? Parang tradisyon ng bayan? Tanong ng dalaga. Neng, yun sa pamilya lang natin. Ginagawa ang kasiyahang yon bilang pagpapasalamat sa diwata ng ani. Basta makikita mo na lang yon sa mga susunod na araw. Tugon ng tiyuhin. Maya-maya ay huminto ang tricycle sa tapat ng isang bahay. Yari ito sa kahoy at napakaganda ng pagkakagawa. Ang bubong naman ay gawa sa purong tisa na tila kagaya sa mga tahanan ng Espanyol. Makaluma ang disenyo, pero napaka-eleganteng tignan. Hindi na malaya ng dalagang nasa harapan na pala niya ang kanyang nanay at tatay. Naaliw ito sa pagtitig sa tahanan. Bumalik na lang sa wisyo ang dalaga nang hawakan siya sa balikat ng ama. Lovie anak, ikaw na ba yan? Ang tagal ka naming hindi nakasama. Pasensya ka na kung pinili namin ng nanay mo na ipadala ka sa Maynila. Wala kasing maayos na paaralan dito. Wika ng ama na si Tatay Diosdado. Kilala naman ito ng dalaga. Dahil sumusulat sila at nagpapadala ng litrato ng kanyang ina. Ayos lang po yun, Papa. Alam ko naman pong kinabukasan ko ang nakasalalay sa ginawa nyo. Naiintindihan ko po kayo. Tugon ni Lovie. Nakangiti ito sa bayakap sama. Maya-maya pa, nakita ni Lovie ang ina. Tumatakbo ito papunta sa kanya.
Kaya naman kaagad siyang kumalas sa pagkakayakap sa ama at sinalubong ito. Ang laki-laki mo na anak. Dalagang dalaga ka na. Kamusta ka naman? Napakaganda ng mukha mo anak. Wika ni Aling Tanya. Halos hindi magkamayaw ang ina. Kitang-kita dito ang kakaibang kasiyahan sa muling pagkikita nila ng anak. Salamat po, Nay. Alam niyo naman, mana ako sa'yo eh. Tugon ng dalaga. Matapos ang batiang yon, kaagad na silang tumuloy sa tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Lovie habang papasok sa pinto. Nakita ng dalaga ang mga antigong muebles at ilang mamahaling kagamitan, kagaya ng banga at iba pang dekorasyon. Atin ang bahay na ito, anak. Ipinamana pa sa akin ng lolo at lola mo. Halika, sasamahan kita sa kwarto mo. Wika ni Mang Diosdado. Pagkarating sa isang silid, kaagad nilapag ng dalaga ang mga gamit sa kama. Binuksan ang bintana at muling namangha sa tanawin. Nakaharap ang silid sa silangan at napakalawak na palayan ng una mong matatanaw sa tuwing bubuksan ito. Habang pinagmamasdan ang paligid, nakita ni Lovie ang isang matandang babaeng nakatayo sa gitna ng isang pinagagapasang bukirin. May kung ano itong dinadampot mula sa lupa. Nagtataka ang dalaga kaya kagad niyang tinanong ang ama. Papa, ano pong ginagawa ng matandang babae? Ayun po oh. Wika ni Lovie. Kagad namang dumungaw si Mang Diosdado para tignan ang tinuturo ng dalaga. Yan ba? Si Aling Lusing yan. Sabi nila, may sira daw sa utak ang babae niya, anak. Pero napakabait niyan sa pamilya natin. At yung pinupulot niya na pinagapasan, mga tira-tirang uhay ng palay yan, anak. Iniipon niya ito at inilalagay sa atangan ng bahay natin tuwing hapon. Mamaya, makikita mo. Tugon ni Mang Diosdado. Tuloy pa din sa pagtitig ang dalaga sa matandang babae. Laking gulat niya nang tumingin ito sa kanya at kumaway. Bilang pagrespeto, kumaway din ang dalaga pabalik sa matandang babae. Ngunit natigil ang pagbabatian ng dalawa nang tinawag si Lovie ng kanyang ina. Lovie anak, halika na't nakahanda na ang meriendang kakainin. Alam kong gutom ka na mula sa biyahe, kaya pinaghanda kita ng paborito mong suman. Wika ni Aling Tanya. Kaagad namang sumunod si Lovie. Habang kumakain, nagkukwento ang ina tungkol sa kanilang lupain. Nabanggit din ito ang kanilang kaugalian bago magsimula ang paggapas ng palay. Alam mo ba anak, kakaiba ang tradisyon ng pamilya natin pagdating sa pagpapaani. Si Lola Abing mo, mula sa lahi ng mga babaylan. At simula noong pinanghawakan nila ang malawak na lupain natin, isang ritual ang ginagawa sa tuwing magsisimula ang taniman at anihan. Kwento ni Aling Tanya. Hindi nito alam na mahilig sa mga hiwaga si Lovie. At nang marinig ang kwento, biglang nabuksan ng kuryosidad ng dalaga. Ritual, Nay? Paano po?
Kagaya po ba ng pag-aalay ng manok o kaya naman baboy? Tanong ng dalaga. Natawa naman si Aling Tanya. Hindi anak. Hindi natin ginagawa ang pag-aalay ng buhay na hayop sa palayan. Sa tuwing magsisimula ang taniman, nagsasagawa ng isang ritual ang lolo at lola mo. Ang tawag sa ritual na yon ay bungad. Bago pa isaboy ang binhi ng palay, umiikot ang dalawang matanda habang nagsasaboy ng isang sako ng asukal sa lupa. Matapos maisaboy ang asukal, nagbabao ng isang piling ng hinog na saging ang lolo Andoy mo sa pinakagitnang pilapil ng palayan, kung saan nagdudugtong ang lahat ng patubig mula sa ilog. Hugis krus ang pilapil na yon na humahati sa mahigit 8 ektaryang lupain. Matapos yon, papaagusin nila ang irigasyon at hahayaang mapuno ng tubig ang buong palayan. Ibababad nila ito sa loob ng isang gabi at kinabukasan, muli itong patutuyuan at sasabuyan ng asukal. Kapag katamtaman na ang tubig, saka pa lamang magsisimula ang lolo Andoy mo sa pagsaboy ng unang sako ng mga binhi. Kapag naubos na niya ang sakong iyon, kukuha siya ng ilang barya sa kanyang bulsa at ibabaon kung saan siya huling tumayo. Matapos maghagis ng binhi, itutusok niya dito ang isang uri ng halaman kung tawagin ay baston ni San Jose. Ayon sa lolo mo, ito ang palatandaang pinahihintulutan sila ng diwata ng pananim sa pagpapatubo ng palay. Mahabang paliwanag ni Aling Tanya. Kitang-kita sa mga mata ni Lovie ang pagkasabik na mga sandaling yon. At naitanong din ng dalaga ang tungkol naman sa ritual ng pag-ani. Nanay, paano naman po yung ritual ng pag-ani? Tanong ng dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito naikwento ng ina dahil may biglang dumating na panauhin. Sandali lang anak. Mukhang dumating na ang mga pinsan mo. Halika kung gusto mo ay salubungin natin sila. Paanyaya ni Aling Tanya. Kaagad tumayo si Lovie at sumunod sa ina. Paglabas nila ng tahanan, nakita ng dalaga ang grupo ng mga kalalakihang may bitbit na sari-saring prutas, kagaya ng mangga, papaya, dalanghita at nyog. Mabuti naman at dumating na kayo, Nestor. Ipasok niyo lang doon sa bodega ang mga yan. Siya nga pala, ito ang pinsan niyong si Lovie. Kakarating lang kaninang tanghali. Lovie, yan naman ang mga pinsan mo. Si Nestor, Dennis, at si Kael. Sila ang naatasang mag-ani ng mga prutas mula sa lupa natin sa bundok. Gagamitin ng mga prutas sa ritual bilang alay. Wika ni Nanay Tanya. Laking pagtataka ng dalaga dahil napakadaming prutas naman noon para gamiting pang-alay. Nay, ang dami namang prutas nun. Kahit sa simbahan, ilang piraso lang pwede na eh. Tanong ng dalaga. Malalaman mo na lang ang ibig kong sabihin pagdating ng takdang araw, anak. Sa ngayon, bakit hindi ka muna mamasyal kasama ang mga pinsan mo? Oy, Nestor, Dennis, Kael. Igala nyo nga tong si Lovie sa buong baryo nang mapagod at makatulog kaagad. Ang daming tanong eh. Biro pa ni Nanay Tanya. Kaagad namang inaya ng 3 pinsan si Lovie. Tara Lovie,
Punta tayo sa kabisera. May palaro ng basketball ngayon eh. Siguradong maraming tao doon. Iyaya ng pinsang si Nestor. Kaagad namang pumayag ang dalaga. Habang naglalakad, napansin ni Lovie na may isang matanda. Nakatingin ito sa kanya habang nakangiti. Medyo kinalabutan ang dalaga kaya binilisan nito ang paglalakad. Nakatingin si Lovie sa malayo nang bigla na lang siyang hinila ni Nestor dahil mapapangga na niya ang matanda. Nang tignan nito ni Lovie, yun din yung matandang namumulot ng mga natapong palay sa lupa. Iniabot ng matanda ang hawak na supot na naglalaman ng mga palay. Sa gulat ng dalaga, natabig niya ito at muling natapon sa lupa. Dali-dali siyang naglakad pabalik ng tahanan. Nagulat si Nanay Tanya nang makitang namumutla si Lovie. Kaya kagad niya itong nilapitan. Oh, Lovie anak, anong problema? Nasaan ang mga pinsan mo? Tanong ni Nanay Tanya. Wala po, Nay. Medyo napagod lang po ako. Sige po, magpapahinga na ako sa kwarto. Tugon ni Lovie. Dali-dali itong pumasok ng silid. Labis namang nagtataka ang ginang sa kinilos ng anak. Kaya inantay niya sila Nestor para malaman ang dahilan. Pagkarating ng mga ito, kaagad nilang kwento kay Nanay Tanya ang nangyari. Nakahinga naman ng maluwag ang ginang. Dahil ang akala niya may nangyaring hindi maganda sa anak. Ay nako, salamat naman. Akala ko may nangbastos sa pinsan niyo. O siya, magmerienda muna kayo at may papagawa ang tiyo Diosdado niyo. Wika ni Nanay Tanya. Samantalang si Lovie naman ng mga oras na yon, nakahiga lang sa kama habang iniisip ang mukha ng matanda. Nakatitig sa kisame ng silid. Unti-unti siyang nakaramdam ng antok hanggang sa tuluyang nakatulog. Sa gitna ng pagkakahimbing, bigla na lang napabalikwas si Lovie dahil nakita niya ang imahe ng matanda. Kaagad siyang napasigaw dahil sa takot. Nataranta ang mga magulang ng dalaga at kaagad pumasok ng silid. Lovie anak, anong nangyari? Tanong ni Mang Diosdado. Hindi nagsasalita si Lovie at tuloy-tuloy lang ito sa pag-iyak. Kaagad siyang niyakap ng ama at ramdam nito ang panginginig ng katawan ng dalaga. Dahil dito, nabahala ang mga magulang ng dalaga kaya hindi nila ito iniwan hanggang sa tuluyan itong kumalma. Nang huminahon si Lovie, kaagad itong nagkwento. May matanda po ako nakasalubong kanina. May iniabot po siya sa aking supot ng maruming palay. Sa gulat ko po, natabig ko po yung supot. Siguro nagalit yung matanda. Kaya po ako nagising dahil nakita ko po yung matanda sa panaginip ko. Wika ni Lovie. Matapos marinig ang kwento ng dalaga, kaagad nagpatawag ng albularyo si Mang Diosdado. Pagkarating naman ng manggagamot, kaagad itong tinawas ang dalaga. Ngunit wala naman itong nakitang anumang problema, maliban na lang sa takot na nararamdaman ng dalaga. Wala namang problema ang anak niyo. Naninibago lang siguro sa kapaligiran. O siya,
Mauuna na ako at medyo malalim na ang gabi. Wika ng manggagamot. Kagat itong inihatid ni Mang Diosdado. Habang nasa daan, nagkukwentuhan ng dalawa tungkol sa paparating na anihan. Mukhang maganda na naman ang ani nyo sa tingkad ng kulay ng mga palay. At malusog ang mga uhay. Binabura na naman kayo ng mga lamang lupa, Diosdado. Wika ng manggagamot na si Mang Golem. Kaya nga po, Mang Golem, sana magtuloy-tuloy ang ganyan hanggang sa mahinog lahat. Ilang araw na lang po ang aantayin. Ipapagapas na namin ang mga palay. Nakahanda na din po ang mga pang-alay namin eh. Tugon ni Mang Diosdado. Mabuti naman at hindi nyo pa din nakakalimutan ng ritual na sinimulan ng mga ninuno niya. Kaya kayo pinagpapala ng lupa. Sige na, Diosdado. Pwede ka nang bumalik. Hindi na din kalayuan ang tahanan ko dito. Malalim na ang gabi at medyo delikado sa daan. Wika ni Mang Golem. Naging maayos naman ng buong gabi para kay Lovie. Nakatulog naman ito ng mahimbing. Ngunit kinabukasan, isang masamang balita ang dumating sa kanilang tahanan. Humahangos na dumating ang isa sa mga tauhan nilang nangangasiwa ng palay. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Kagad itong tumuloy papunta sa kusina kung nasaan kumakain ng mag-anak. Manong Dado, may masama po akong balita eh. Yung mga palay po sa gawing apalaya, kinain ho ng napakadaming balang. Hanggang ngayon po, pilit pa din po namin silang tinataboy eh. Pero napakadami po talaga nila. Wala po kaming magawa. Wika ng tauhan. Dali-dali naman itong tumayo para puntahan ang sinasabi nito. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Mang Diosdado nang makita ang napakaraming balang. Halos hindi siya makakilos sa kinatatayuan dahil unti-unting kinakain ng mga peste ang aanihing palay. At ang mas nakakapagtaka, palayan niya lang ang sinasalanta. Mahabaging Diyos, ano bang kamalasan ito? Wika ni Mang Diosdado. Mangiyak-ngiyak pa ito ng mga sandaling yun. Inakay na lang siya ng mga tauhan palayo sa lugar. Pagkarating nila sa tahanan, nakita niyang nakadungaw sa bintana si Nanay Tanya. Nakatakip ang kamay nito sa bibig habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na sinapit ng palayan. Samantalang si Lovie naman, bumaba ito ng tahanan para salubungin ang ama. Ngunit akmang babalik na sana sila paakyat ng bahay, napalingon siya sa labas ng bakuran. Nahagip ng tingin ni Lovie ang matandang babaeng nagabot sa kanya ng maruming palay. Naglakad siya papunta sa kinatatayuan nito para magtanong. Ano po bang kailangan niyo sa amin, Lola? Bakit niyo po ako sinusundan? May nagawa po ba ako mali sa inyo? Tanong ni Lovie. Ngumiti ang matanda at muli siyang inabutan ng supot ng palay. Ito lang naman ang gusto kong ibigay sa'yo. Pero tinabig mo. Isang malaking kalapastanganan ng ginawa mo na siyang pinagbabayaran ngayon ng mga magulang mo. Tugon ng matanda habang tinuturo ang palayang sinasalanta ng peste. Napagtanto ng dalaga na siya ang may kasalanan ng lahat.
Kaya naman lumuhod siya sa harapan ng matanda at humingi ng kapatawaran. Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po sinasadya ang ginawa ko eh. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, nais ko pong bawiin ang ginawa kong mali sa inyo. Wika ng dalaga. Nakatitig lang ang matanda sa kanya habang patuloy na inaabot ang supot ng palay. Dito napagtanto ng dalaga ang dapat niyang gawin. Kagad kinuha ni Lovie ang palay at tumakbo sa gitna ng bukid. Hindi siya nagawang pigilan ng mga tao dahil halos hindi nila napansin ang dalaga. Nang marating niya ang gitna ng palayan, sinuong ng dalaga ang malaking daluyong ng mga balang. Tiniis ang mga sugat mula sa pagtama ng mga ito sa katawan. Halos mapaluhod na din ang dalaga dahil sa sobrang sakit. Ngunit itinuloy pa din ito ang balak niyang gawin. Binuksan niya ang supot at dumakot ng palay mula dito. Isinaboy niya ito paitaas at sinabing, Kung ano man ang kasalanan kong nagawa, sana mapawi ng mga butil na ito ang lahat ng yun. Tanggapin niyo ang alay ko. At kung kulang pa, handa akong ialay ang buhay ko bilang kapalit. wika ni Lovie. Unti-unting lumaki ang espasyo sa gitna ng mga balang. Lumika ito ng malaking ipo-ipo na napapagitnaan si Lovie. Pumaibabaw ang mga insekto at unti-unting nawala, hanggang sa tuluyan ng maglaho ang mga balang. Matapos ang kaganapang iyon, kaagad nawalan ng malay ang dalaga. Pinuntahan ito ng mga magulang. Puno ng galos ang katawan at halos hindi na makakilos dahil sa hapdi ng mga sugat. Ano bang iniisip mo, anak? Bakit mo namang ginawa yon? Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Tanong ni Mang Diosdado. Napangiti na lang ang dalaga at tumugon. Nagawa ko po silang alisin, Tay. Nagtagumpay po ako. Sana po walang ibang nasaktan. Tugon ni Lovie. Matapos magsalita, nawalan muli ito ng malay. Hindi maipaliwanag ng lahat ang kaganapan. Ngunit nalinawan sila ng magising ang dalaga at nakapagkwento. Napagtanto nila na ang sakuna ay kagagawa ng diwatang nagbabantay ng lupain. Isang mahalagang aral ang napulot ng dalaga. Ito ay pagiging sagrado ng bigas at masama itong tanggihan. Nang mga panahong ito, kakasilang pa lamang ng panganay na anak ni Tony. Tuwang-tuwa ito dahil sa loob ng 10 taon. Sa wakas, nagkaanak na silang mag-asawa. Nagtatrabaho sa isang nursery ng taniman ng prutas si Tony. Siya ang tagapangalaga ng mga punlang tinatanim. Nagtapos siya ng kursong agrikultura at masasabing naging magaan ang pamumuhay nilang mag-asawa. Ngunit hindi alam ni Tony na magkakaroon ng isang nakakakilabot na kaganapang lubusang makakapagpabago ng buhay niya at paniniwala. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga punlang kakasalin pa lamang sa mga polybags, nilapitan siya ng may-ari ng taniman para batiin. Tony,
Binabati kita. Sa wakas nakaisa ka na din. Abay, 10 taon nyo na din ginuguhit ang mukha ng anak nyo ah. Wika ng may-ari na si Mang Mael. Malapit sa kanya si Tony at ang asawa nito dahil isa si Mang Mael sa mga naging ninong nila sa kasalan. Maliban sa pagiging may-ari ng prutasan, kilala ding manggagamot si Mang Mael. Sa katunayan, siya ang naghihilot sa tiyan ng asawa ni Tony para kumapit ang bata. At habang nag-uusap ang dalawa, may napansin silang kahina-hinalang lalaki. Ayon kay Mang Mael, palagi niya itong nakikitang dumadaan sa nursery, lalo na nung nagbubuntis pa lang ang asawa ni Tony. Nasa likod lang ng pataniman ang bahay ng mag-asawa. Mang Mael, kilala niyo po ba yung lalaking yun? Madalas ko din po siyang nakikitang dumadaan dito sa nursery. Tanong ni Tony. Kaagad namang tumugon ng matanda. Nako, hindi Tony. Pero mag-iingat ka dahil hindi maganda ang kutob ko sa taong yan. O siya, sige na't mauuna na ako. Huwag mong kalimutang mag-aani tayo ng rambutan bukas. Wika ng matanda. Doon lang naalala ni Tony na may mga order nga pala sila papuntang Cebu. Naku, nalinti ka na. Nawala sa isipan ko Mang Mael, pasensya na. Aalis din po ko. Pupunta muna ako sa baryo para tumawag ng mga tutulong bukas. Tugon ni Tony. Nagpaalam ito sa asawa at kaagad sumakay ng motor papunta sa baryo. Pagkatapos ng pakay, nagmamadali din itong umuwi. Madilim na ng mga oras na yon. Hindi pa masyadong nakakakilos ang asawa dahil kakapanganak pa lamang. Pero gumuho ang mundo nang makitang bukas ang kanilang tahanan. Nakahandusay sa sahig ang asawa. Marahang naglakad papasok si Tony. Kaagad niyang hinawakan ng asawa at laking pasasalamat dahil buhay ito at nawalan lang ng malay. Kaagad niya itong tinayo at nang tuluyang mahimasmasan, bigla itong nagsisigaw. Tony, ang anak natin. Kinuha niya ang anak natin. Wika ng asawa na si Ara habang umiiyak. Kaagad pumasok si Tony sa silid kung nasaan ang anak. Ngunit nakita niyang napakagulo ng kwarto. Wala na ang anak kung saan ito nakahiga. Dali-dali niyang tinawagan si Mang Mael para ipaalam ang nangyari. At hindi naman nagdalawang isip ang matandang pumunta doon. Bakit, Tony? Paano nangyari ito? Tanong ni Mang Mael. Isinalaysay ng asawa ni Tony ang lahat. At ayon dito, isang lalaking nakasuot ng salakot ang pumasok sa tahanan. Sa pilitan nitong kinuha ang sanggol. Sinuntok nito sa sikmura si Ara dahilan para mawalan ng malay. Habang nagkukwento ang asawa, iniikot naman ni Mang Mael ang paningin sa paligid. May dinukot siya sa bulsa at inihip ito sa loob ng silid. Isa itong uri ng pulbos na kulay itim. At laking gulat ni Tony dahil nakita niya ang mga bakas na naiwan ng taong kumuha sa sanggol. Naku, Tony.
Hindi pangkaraniwang tao ang dumukot sa anak mo. Isang aswang. Madali ka. Hindi pa siya nakakalayo. Sana lang walang mangyaring masama sa anak mo. Wika ni Mang Mael. Ginamit nila ang sasakyan nito upang matunton kung nasaan nagpunta ang kumuha sa sanggol. Sa hindi malamang dahilan, nagagawang makasunod ni Mang Mael sa mga bakas na iniwan ng nilalang. Labis itong pinagtakahan ni Tony kaya hindi niya naiwasang magtanong. Mang Mael, paano niyo nagagawang sundan yung mga bakas? Napakadilim at nasa loob tayo ng sasakyan niyo. Tanong ni Tony. Hindi naman paningin ang ginagamit ko sa paghahanap, kundi ang amoy na iniwan ng aswang. Isa akong manggagamot at kasama sa pagsasanay ko noon ang pagpapaigting ng pandama ko. Kasama na doon ang pangamoy. Kaya malayo pa lang, alam ko na kung ano ang niluluto mong ulam. Pabirong wika ng matanda. Hindi akalain ni Tony na sa ganong sitwasyon, nagagawa pang tumawa ni Mang Mael. Akmang tatanungin pa sana niya muli ang matanda, pero bigla nitong inapakan ang preno ng sasakyan. Pumasok pa sa kagubatan ng walang hiya. Halika, Tony. Susundan natin ang demonyong ito. Siya nga pala. Kunin mo yung gulok dyan sa likod ng sasakyan. Wika ni Mang Mael. Kaagad naman itong sinunod ni Tony. Sabay silang naglakad papasok ng kagubatan. Sinabihan ni Mang Mael si Tony na huwag magpapailaw ng flashlight. Dahil maaaring malaman ng aswang na parating na sila. Nakahawak si Tony sa balikat ng matanda habang marahan silang naglalakad. At laking gulat ng dalawa nang bigla na lang may kung anong nilalang ang bumulusok mula sa itaas ng puno. Sa pagkakataong yon, sigurado si Mang Mael na ang nasa harap nila ay ang hinahanap nilang aswang. Walang hiya ka. Kaya bago-bago mo dito sa lugar namin, nagawa mo pang mambiktima. Ngayon, tignan natin ang bangis mo, aswang. Wika ni Mang Mael, sabay tulak kay Tony palayo. Dito na siya nagkaroon ng pagkakataong magpailaw ng flashlight. Nang mahagip ng liwanag ang muka ng nilalang, biglang nakaramdam na matinding kilabot si Tony. Dahil ang nilalang na nasa harap nila, may mukha ng baboy na may matutulis na mga sungay sa ulo. Naglalabasan din ng 4 na mga pangil nito. At sa kanang kamay niya, may hawak itong salakot. Nang tignang maigi ni Tony ang laman nito, nakita niya ang anak. Akmang susugod na sana si Mang Mael nang biglang magsalita ang aswang. Teka, sandali lang. Nagkakamali yata kayo eh. Hindi ako ang kalaban dito. Wika ng aswang. Nagtaka naman si Mang Mael. Marahan itong nilapag ang salakot na may lamang sanggol. Umatras habang nakataas sa mga kamay. Hindi ako ang kumuha sa bata. Naharang ko ang totoong may gawa eh. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, hindi ko kayo pipilitin. Yan na ang anak mo. Magmadali na kayong umalis sa lugar na ito bago pa kayo matunugan ng mga kalahi ko. Muling wika ng aswang. Kagat itong naglaho sa kadiliman.
Nagkatinginan ang dalawa na parehong hindi makapaniwala sa mga narinig. At habang nakatulala ay nakarinig sila ng mga ingay. Tila alulong ng mga aso. Kasunod nito ay may narinig silang kaluskos sa paligid. Kaya nagpasya na silang umalis sa lugar. Kaso habang hinahanap nila ang daan palabas, may humarang sa harapan nila. Tiyo Mael, dito kayo dumaan. Huwag na kayong babalik sa sasakyan. May mga nakaabang dun eh. Wika ng lalaking nagngangalang Mio. Buti na lang at pamangkin pala ito ni Mang Mael. Kagad silang sumunod sa binata papunta sa bahay nito. Hindi kalayuan sa pinanggalingan nila kanina. Narinig pala nito ang mga alulong. At dahil alam niyang teritoryo yon ng mga aswang, dali-dali siyang lumabas para tignan kung sino ang biktima ng mga ito. Buti naman at naabutan mo pa kami, Mio. Salamat sa Diyos. Akala ko ay mapapalaban na naman ako. Wika ni Mang Mael. Pagkarating sa tahanan ni Mio, kagad nitong inihanda ang tricycle. Uli na kayo, Kuya Tony. Ihahatid ko na po kayo sa nursery. Wika ni Mio. Tuwang-tuwa si Ara nang makita niyang kalong-kalong ni Tony ang anak. Kinabukasan, ipinasara ni Mang Mael ang paligid ng prutasan. Nagtayo siya ng mga bakod na gawa sa kawayan at nilagyan ito ng mga baging na makabuhay sa itaas. Ayan, siguro naman hindi na makakalusot ang mga pesteng aswang na yan dito. Pero ang ipinagtataka ko, Tony, sino yung aswang na nagligtas sa anak mo at bakit niya yung ginawa? Tanong ni Mang Mael. Napaisip naman si Tony sa tanong ng matanda. Maging siya ay hindi alam kung sino ito at kung bakit ginawa ito ng aswang. Pagsapit ng hapon, habang nagbibilang ng mga kaing ng rambutang inaani, nagpaalam si Mang Mael kay Tony. Mauuna na itong umuwi dahil masama ang pakiramdam. Kaagad naman niyang hinatid ang matanda sa sasakyan. Sige na, Tony. Uuwi na muna ako. Bukas pa naman kukunin ng mga bibili ang mga kaing na yan. Magkita na lang tayo bukas ng umaga. Wika ni Mang Mael. Sabay paandar ng sasakyan nito. Naiwan namang nakatayo si Tony sa gate ng taniman. Akmang aalis na sana ito. Pero bigla siyang tinawag ng isang lalaki. Napalingon si Tony at nakita na may hawak itong salakot. Naalala niya ang aswang na nagbalik sa anak. Walang galang na sa'yo. Sa palagay kong yun, alam mo na kung sino ako. Wika nito, sabay taas ng salakot na hawak. Naglakad ang lalaki papunta kay Tony. Hindi naman siya makakilos dahil hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa ganong sitwasyon. Oh, alam ko kung sino o ano ka. Pero hindi ko alam kung magpapasalamat ako eh. O itataboy kita palayo dahil isa kang aswang. Tugon ni Tony. Napangiti naman ang lalaki at napakamot ng ulo. Hindi mo na talaga ako naaalala, no? Sa bagay, 10 taon na ang nakakaraan nang huli tayong magkita at magkasama.
Pero hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Wika ni Edgar, sabay dukot ng pitaka. Kinuha nito ang isang maliit na litrato at nanlaki ang mga mata ni Tony. Dahil ito ay walang iba, kundi ang nawawala niyang matalik na kaibigan. Matapos ang kasal nila, kaagad niyang nalamang nawawala ito at sa loob ng 10 taon, hindi na nila nakita pang muli. Edgar? Ikaw si Edgar? Paano? Teka, saan ka ba nagpunta? Inakala namin patay ka na pare. Wika ni Tony. Kaagad niya itong pinapasok sa tahanan para makakain ng hapunan. Pagpasok pa lang ng bahay ay kaagad nakilala ni Ara si Edgar. 3 silang nasa litrato. Magkakaibigan sila simula pa ng mga bata. Edgar, ikaw na ba yan? Saan ka naman nagpunta pagkatapos ng kasal namin? Nawala ka bigla eh. Pero tamang-tama. Dahil sa sunod na buwan, magpapabinyag kami ni Tony sa aming anak. Gusto ko maging ninong ka ni Adrian. Wika ni Ara. Dito napagtanto ni Tony na hindi si Edgar ang dumukot sa anak. At nang sabihin niya ito kay Ara, napatakip na lang ng bibig ang asawa. Ikwinento ni Edgar ang nangyari sa kanya 10 taon na ang nakakalipas. Ayon sa kanya, noong gabing umuwi siya galing sa kasal ng mag-asawa, nadatnan niyang naghihingalo na ang kanyang ama. Ipinatawag siya nito, pero ang hindi niya alam, sa pilitan pala siyang papasahan ng pagkaaswang ng ama. Wala na itong nagawa dahil pinagtulungan siya ng mga kapatid para maisagawa ang ritual ng pagpapasa ng bato sa kanya. Matapos ng mga kaganapang yun, nagpasya siyang lumayo sa lahat ng kakilala sa takot na baka masaktan niya ang mga ito. At sa loob ng 10 taon, pinilit ni Edgar na kontrolin ang halimaw sa loob ng katawan niya. Sinikap ng binata na huwag tumikim ng dugo ng tao na naging dahilan ng pagkabaliw niya at isang araw, tila sumuko na lang ang nilalang sa kaloob-looban niya at nagbalik sa normal na pag-iisip. Sinabi din niyang matagal na siyang nakatira sa gubat malapit sa prutasan ni Mang Mael. At simula nang makita niya si Tony at Ara sa lugar, nagpa siya itong bantayan ng mag-asawa. Lalo pa at buntis si Ara. Nang matapos magkwento si Edgar, halos maiyak si Ara dahil sa sinapit ng kaibigan. Maging si Tony, hindi rin mapigilang mainis sa mga kapamilya ng kaibigan. Pre, total nandito ka na lang din. Bakit hindi ka na lang magtrabaho dito sa prutasan? Kailangan ko din ng isa pang pares ng mga kamay. Wika ni Tony. Kaagad namang pumayag si Edgar. Mas mababantayan niya ang dalawa at masisigurado niya ang seguridad ng mga ito. Lalo pat alam niyang namarkahan na ng ibang aswang ang anak na mag-asawa. Makalipas ang 1 linggo, noong umaga ay wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa pagpatak ng hapon, habang naglalakad sa paligid si Edgar, napansin niya ang mga trabahador. Ang ilan ay papaalis na ngunit may 3 kalalakihang nanatiling nakaupo sa puno ng mangga.
Hindi na lang niya ito binigyang pansin dahil inakala niyang nagpapahinga lang bago umuwi. Pero pagkagat ng dilim, nakita pa din ni Edgar ang tatlong lalaki. Dahil sa pagsususpecha, nilapitan niya ang mga ito. At laking gulat dahil pagkarating niya, kagad siyang kinausap ng isa sa mga lalaki. Hindi ko akalaing dito pala namin matatagpuan ang traidor ng lahi. Ngayon, pagmasdan mong unti-unti naming lapain ang pamilyang inaalagaan mo. Wika ng lalaki. Kagad niyang napansin ang dalawa pang kasamahan nito. Tumatakbo papasok ng tahanan. Akmang tatakbo pa sana si Edgar. Ngunit hindi na niya ito nagawa pa. Dahil nahawakan siya ng isa sa mga kalalakihan. Wala kang magagawa. Mahina ka kung ikukumpara sa amin. Dahil ni minsan, hindi mo sinubukang tumikim ng dugo ng tao. Wika nito habang sinasakal si Edgar. Hanggang sa narinig niya ang sigaw ni Ara. Kasunod na mga sigaw ay malakas na kalabog ng mga kagamitan sa tahanan. Inakala ni Edgar na katapusan na ito ng mga kaibigan. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang tumatakbo palabas ng tahanan ng mag-asawa. Bit-bit ang anak. Pumunta sila sa tahanan ni Mio. O nagkamali ka yata ng pamilyang binangga, pare. Wika ni Edgar. Sabay sipa sa lalaking nakasakal sa kanya. Kagad itong nagpalit ng anyo at sinugod si Edgar. Nailagan niya ang pag-atake at sa pagkakataong yon, mabilis din siyang nagpalit ng balat. Naglaban ang dalawang aswang hanggang sa mapatay na ni Edgar ang kalaban. Dali-dali itong sumunod sa mag-asawa para siguruhin ang kanilang kaligtasan. Pagkarating sa tahanan ni Mio, nakita niya si Mang Mael na paparating. Halos magkasabay lang ang dalawa. Pagkababa ni Mang Mael ng sasakyan, kaagad niyang pinuntahan ng mag-asawa. Tony, anong lagay ninyo? Kamusta ang bata? Wika ni Mang Mael. Kaagad namang pinakita ni Ara ang sanggol. Nakahinga ng maluwag ang matanda nang makita na natutulog ito ng mahimbing. Ayos lang naman po kami, Manong. Ang inaalala ko po si Edgar eh. Tugon ni Tony. Aba Tony, sino naman si Edgar? Tanong ng matanda. At mula sa likod niya ay nagsalita si Edgar. Punit-punit na ang damit nito dahil hindi na niya ito nagawa pang hubarin bago magpalit ng balat. Ayos lang ako, Tony. Napatay ko ang isa sa mga aswang. Pero wag tayong papakampante dahil sigurado makakarating sa iba ang nangyari. Lalo pa at iniwan yung buhay ang dalawa pang kasama ng mga sumugod sa atin. Wika ni Edgar. Kaagad namang pinakilala ni Tony ang kaibigan sa matandang amo. Kung ganon, kailangan nating paghandaan ang pagbabalik ng mga demonyong iyon. Mio, ilabas mo ang mga kagamitan ko ng malinis. Matagal na panahon ko na ding hindi na ibabaon ang mga yon sa katawan ng mga demonyo. Wika ni Mang Mael. Kaagad namang pumasok sa tahanan si Mio.
Pagkalabas nito ay may daladala itong isang mahabang bayong na gawa sa dahon ng buli. Binuksan ito ng matanda at tumambad kina Tony ang napakagandang mga gulok. Heto Tony, ikaw ang humawak nito. Ingatan mo lang na huwag kang masugatan. Dinasalan ng pangpatay ang mga yan. Sa oras na dumikit ang talim nito sa balat mo, siguradong mapuputol ito. Wika ni Mang Mael habang iniaabot kay Tony ang gulok. Mang Mael, baka pwede din akong makiram ng isa. Wika ni Edgar na labis namang pinagtaka ni Tony. Alam niyang ang kuko ni Edgar ang nagsisilbi niyang sandata. Pero hindi na muna nito tinanong ang kaibigan. Hinantay niyang umalis si Mang Mael at Mio. Sa isip niya, walang alam ang dalawa sa totoong pagkatao ng kaibigan. Edgar, bakit mo kakailanganin ng gulok? Hindi ba matatalas naman ang mga kuko mo? Tanong ni Tony. Oo, Tony. Matatalas ang kuko ko bilang aswang. Pero sa pagkakataong to, gusto kong lumaban bilang tao. Tugon ni Edgar. Napahanga naman sa kanya si Tony. Dahil mas pinili nitong maging isang tao kesa gamitin ang taglay na lakas mula sa kadiliman. Inakala ni Tony na hindi mabibisto ni Mang Mael si Edgar. Kaso nga lang, nang papunta na sila sa labanan, nakita nito ang suot na salakot ng kaibigan ni Tony. Teka, hindi ba yan yung salakot na pinaglagyan ng anak mo nung kinuha siya ng aswang? Tanong ni Mang Mael kay Tony. Nung una ay ayaw pa sanang magsalita ni Tony. Kaso si Edgar na mismo ang sumagot sa katanungan nito. Opo, Manong. Ito nga yun. Ako din po yung aswang na nagligtas sa anak ni Tony. Pero gaya ng sinabi ko, hindi niyo po ako kalaban. Dahil matalik na kaibigan ko po ang mag-asawang yun. Wika ni Edgar. At habang nag-uusap ay bigla na lang silang sinunggaban ng isa sa mga inaantay nilang kalaban. Maganda kayo. Andito na sila. Sigaw ni Tony. Sabay bunot ng gulok. At sinalubong niya ng taga ang sumalakay na aswang. Napuruhan niya ito at kaagad na namatay. Nagulat si Tony sa talas ng gulok na hawak. Dahil tila puno lang ng saging ang tinagpas niyang leeg ng aswang. Sunod-sunod ang naging pagsugod ng mga kalaban. Gumawa si Mang Mael ng isang bilog at sinabihan niya sina Tony na huwag lalampas sa bilog na yon. Dahil hindi makakapasok sa depensa nila ang mga aswang pag nasa loob sila nito. Nagmistulang mga lamok ang mga aswang na pinaghampas ni Tony. Nakakaramdam na din ng pagod ang tatlo. Ngunit hindi sila umalis sa kinatatayuan hanggang sumapit ang umaga. Ligtas na tayo. Hindi na nila tayo kayang salakayin ngayon. Magpahinga muna tayo dahil nananakit na ang bewang ko. Wika ni Mang Mael habang papaupo sa lupa. Matapos ang gabing yon, nagpasya si Edgar na wag iwanan ang mag-asawa at kalaunan ay naging parte na ito ng pamilya. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nawala si Edgar. Ngunit may naiwan itong isang alaala kay Tony
Ito ay ang salakot ng aswang.